Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakaganda, napakainit at sobrang exciting na game sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Rain or Shine. Itong game na to mga ropa is do or die game. All 2 ang score dito sa serye na ito. Pero grabeng galing ang pinakita dito ng mga players ng Rain or Shine at ganun din ang ginawa ni Coach Yeng Giao para may panalo ang game na to at pauwiin na ang Magnolia Hotshots. Ngayon mga ropa, ito ang full analysis at breakdown. Simulan na natin. Okay, game. First quarter mga ropa, ang defense na gamit dito ng Magnolia Hotshots as usual man-to-man defense. At ang key matchup dito ng Magnolia Hotshots, nakabantay si Ian Sanggalang sa import na si Aaron Fuller. At ang import naman na si Jabari Bird ay kabantayan si Gabe Norwood sa Rain or Shine. Sa possession na to ng Ross mga ropa, nang galing sa ibabaw si Sandy Santillan. Nakabantay sa kanya dito si Aris Dionisio, pero medyo drop defense kasi ang gamit dito ni Aris Dionisio, kaya may space si Sandy Santillan na salaksakan ng defense niya dyan. Medyo open yung lane dito kay Sandy Santillan kasi nakadrop defense dito si Aris Dionisio. Kaya nagawa niyang maluwag na isalaksak dyan ang bola. Easy 2 points para kay Santi. Basket is good. Mga ropa, i-appreciate nga pala natin yung crowd dito sa May Inares Center. Ang daming tao ang nanood. Kaya maganda rin yung atmosphere at ambience ng laro. Nakatulong yan sa intense at mainit na game na to. Possession naman ng Magnolia Hotshots sa kabila. Ang defense na gamit dito ng Rain or Shine, man-to-man defense din yan mga ropa. At ang matchup nga din nila dito, Gabe Norwood nakabantay dito kay Jabari Bird. At ang magkabantayan na si Aaron Fuller at Ian Sanggalang doon naman sa may ilalim na paint. Ginamit dito ni Jabari Bird ang screen ni Paul Lee. Nahabol naman siya dyan sa depensa ni Gabe Norwood. Pero take note mga ropa, shooter itong si Jabari Bird at tira niya yan sa may mid-range. Kaya basket is good, easy money para kay Bird. At sumunod mga ropa, ako close out sana si Aris Dionisio dito kay Sandy Santillan Pero grabe ang first step ni Sandy Santillan dito, iwan agad yung depensa ni Aris Dionisio. Kaya ang tendency dito pag salaksak niya, nag-close out si Ian Sanggalang at na-anticipate naman niya ni Santi. Kaya naibasa niya ang bola kay Aaron Fuller ng libreng-libre, easy 2 points para kay Fuller, basket is good. Pero mga ropa, dito sa first quarter na to, grabe si Jerick Amnisi. Nagpakawala siya ng 4-point shot dito, basket is good yan. At another 1 3-pointer, pasok na naman para kay Jerick Amnisi. Kaya dito maagang lumayo sa score ang kuponan ng Magnolia sa first quarter pa lang at nakakuha pa ng matinding penetration sa depensa ng Rain or Shine si Jabari Bird na nag-end up sa napakagandang pasa niya kay Calvin Abueva para itira ng teardrops ang bola, basket is good. Dito sa huling minuto ng first quarter, nakakuha ng napakatinding momentum ang Magnolia Hotshots. Nag-set ng screen dito sa ibabaw si Calvin Abueva kay Jerick Amnisi. Nakuha naman ni Amnisi dito yung dalawang depensa ng Rain or Shine. Ang problema, walang rotation sa depensa ang Rain or Shine, kaya open na open si Calvin Abueva dito sa may 3-pointer. Walang nag-close out kay Calvin dito sa may 3-pointer, kaya tinira at pinukol niya na yan. Open na yan, no problem, easy money para kay Calvin. Buti nga mga ropa ay talagang pumapalag-palag itong Rain or Shine dito sa may first quarter. At hindi nila inayaang matambakan sila ng malaking puntos dito sa first. Nakakuha ng isang 3-pointer dito si Aaron Fuller, basket is good. At sumagot pa sa Adrian Nocum dyan ng another 3-pointer, easy money, no problem para kay Nocum. Kaya nagtapos ang first quarter sa score na 29-20, lamang ng 9 points ang Magnolia Hotshots. Dito sa start ng third quarter na bit-bit ng Magnolia ang init nila doon sa may first quarter. Kaya ang senaryo dito mga ropa, umabot pa sa 12 points ang kalamangan ng Magnolia dito sa second quarter. Pero dito din sa quarter na to mga ropa, nagkaroon ng pagkakataon ng Rain or Shine na magkaroon ng run para makahabol sa score ng Magnolia Hotshots. Yan ay dahil sa overall effort ng mga batang players ng Ross katulad ni Kit Datu, Adrian Nocum at Felix Lemeti. Kaya sa pagbubukas ng third quarter, nagawa nilang ibaba na lang sa 3 puntos ang kalamangan ng Mags. Dito na tayo dumako sa endgame mga ropa. Bago matapos ang third quarter, nakabukol dyan si Kit Datu ng 3-pointer. At ito ang nagpalamang sa kuponan ng Ross, 85-83. Pagkatapos niya ay pumukol ulit si Kit Datu ng another 3-pointer. Kaya tuwang-tuwa ang mga fans sa Inares Center dahil lumamang na ang kuponan ng Ross finally kontra sa Mags. At take note dito sa kalamangan na to na 88-83 na alagaan masyado ng Rain or Shine ng kalamangan na yan. At simula niyan mga ropa, hindi na nakalamang sa score ang kuponan ng Magnolia. 92-85 ang score. Sinolo na ni Jabari Bird ang play dito sa possession na to para sa Mags. Sabi ko nga, shooter sa mid-range yan si Jabari Bird. Kaya kahit maganda ang depensa ng Rain or Shine sa kanya sa pagkakataon na to, nagawa pa rin niyang ipasok ang tira, basket is good. At sumunod na possession mga ropa, ganun ulit, sinolo na ulit ni Jabari Bird ang possession na to para sa Magnolia. Another mid-range shot ang kanyang pinakawalan, kaya basket is good ulit para kay Jabari Bird. This time, 2 puntos na lang ang kalamangan ng Rain or Shine dahil sa ginawang back-to-back
block mid-range shot ni Jabari Bird. Sa pagkakataong to mga ropa, dalawa na lang ang kalamangan ng rain or shine at tuwang-tuwa na talaga ang mga tao sa loob ng Inares Center. Pero dito sa pagkakataong to, nagipit si Andre Karakot dahil paubos na ang oras para sa Ross. Ang ginawa niya dito, jab step sa kaliwa, iwan ang depensa dito ni Hamisi. Kaya ang nangyari, kahit paubos na ang oras ng shot clock para sa rain or shine, nagawa pang gawin ni Andre Karakot na i-convert into 2 points. Ang tira na ito, iwan ang depensa ni Jerick Hamisi. At another one mga ropa, this time take over mode si Andre Karakot. At dumedepensa sa kanya dyan ang defense ni Paul Lee. Take note mga ropa, 2 minutes remaining na lang ang natitira sa game at 4 ang kalamangan ng rain or shine dito. Talagang crucial game ang nangyari dito sa do or die na serye ng Mags kontra sa rain or shine. At si Andre Karakot na naman ang may hawak ng bola para sa Ross. Ang ginawa niya dito, iniwan niya lang ang depensa ni Paul Lee at sumalaksak siya dito sa may left side. Naka-close out naman na maayos sa defense dyan si Paul Lee. Pero grabe yung ginawa ni Karakot dito. Nagawa pa niyang lusutan ang depensa dito ni Paul Lee at na-convert pa niya into offense ang senaryo na to. Masyadong mahirap ang tira na ito pero Karakot made it possible. Kaya naging 6 ang kalamangan ng rain or shine. Basket is good, no problem para kay Andre Karakot. At another one nakascore sa kabila Magnolia Hotshots kaya 105-101 ang score. 4 points sa kalamangan ng Ross dito. Pero this time isolation play na naman ang ginawa ng rain or shine. Pansinin natin na si Andre Karakot lang ang nasa ibabaw at yung 4 na players ng rain or shine dito nandun na sa may ilalim. Alam kasi ng rain or shine at ni Andre Karakot na mismatch ang depensa pagdating kay Paul Lee. Kayang-kaya kasing iwan ni Andre Karakot ang defense si Paul Lee gamit ang kanyang speed. At alam din niya ng mga rain or shine players kaya inayaan na nila si Andre Karakot sa isolation dito sa ibabaw against kay Paul Lee. At ganoon na nga ang ginawa ni Andre Karakot. Iniwanan niya lang ang depensa ni Paul Lee dito sa may ibabaw at sinubukan din ni Calvin Abueva na i-close out ang driving lane ni Karakot dito. Pero masyado kasing iwan ang depensa ni Paul Lee dito kaya nakabuelo na si Andre Karakot ng kanyang tira dito. Nauna at masyadong mataas na ang talon ni Karakot dito kaya hindi na umabot ang anumang help defense at rotation defense dito ng Magnolia. Paboard ang naging tira ni Karakot. Basket is good, easy money, no problem. What a shot by Karakot. 6 ang hawak na kalamangan ng rain or shine, 1 minuto na lang natitira sa do or die game. At again sa senaryo na to nakakuha ng stop ang rain or shine dun sa may kabila sa Magnolia Hotshots. At napakaganda ng pangselyado na play na ginawa dito ng rain or shine. Parang nag-drill lang sila sa practice. Screen ni Aaron Fuller dito sa may ibabaw. Kuha ni Andre Karakot dyan ang 2 depensa ng Magnolia. Ang ganda naman ng reaksyon ng Magnolia dito sa depensa dito sa ibabaw. Hand off ni Karakot kay Adrian Nocum dito sa ibabaw. Takbo ni Nocum dito sa may gitna. Ang depensa dyan ng Magnolia maganda pa rin para sa rain or shine. Pagkabigay ng bola dito ni Nocum sa ibabaw kay Clarito, dito na nag-collapse ang depensa ng Magnolia. Dahil ang nangyari dito, iwan sa drive ni Clarito ang depensa ni Jabari Bird. Kaya ang tendency nag-react si Calvin Abueva dito dahil makakasalaksak si Jonard Clarito. Ang problema, yung bakulaw na si Aaron Fuller ay hindi na malaya ni Calvin Abueva na tumatakbo din pababa dito sa may ilalim. Dahil nga napukaw ni Jonard Clarito yung atensyon niya dahil naiwan si Jabari Bird sa depensa. Open sa open si Aaron Fuller dito sa may paint kaya pinasa ni Jonard Clarito ang bola. Pagharap ni Calvin Abueva, titira na lang si Aaron Fuller kaya basket is good, easy money para kay Aaron Fuller. What a play by rain or shine, parang nag-drill lang sila sa practice. At dito sa pagkakataon na to, ito na ang nagselyado sa panalo ng rain or shine. Wala nang nagawa ang upunan ng Magnolia Hotshots. Rain or shine ang aabante sa semifinals at makakaharap ng talk and text. Kudos kay Coach Yeng Yao at sa mga players ng rain or shine. Ang lakas ng team nila. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game na to, do or die game ng Magnolia Hotshots at rain or shine? Napunta at nagbakasyon na naman sa Boracay ang upunan ng Mags. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.